Sa gitna ng tumitinding tensyon, ginamit ng Iran ang isa sa pinakamahalagang barahan nito, ang Strait of Hormuz. Sa loob ng maraming taon, ito ang itinuturing na pinakamalakas na pressure point ng Iran laban sa mga kalaban nito. Sa pagkakataong ito, ginamit nila ito sa paraang agad nagdulot ng alarma sa buong mundo. Ayon sa ulat ng The Guardian noong March 11, 3 commercial ships ang inatake sa loob at paligid ng Strait of Hormuz. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang unang barkong tinamaan ay ang Mayuri Nari, isang bulk carrier na nakarehistro sa Thailand. Habang papalabas ito mula sa isang port sa United Arab Emirates, tinamaan ang barko ng 2 projectile na hindi agad nakilala kung saan nanggaling. Sa mga ganitong ulat, ginagamit ang terminong unknown projectiles kapag wala pang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang umatake. Ngunit para sa maraming analyst, malinaw kung sino ang pinaghihinalaan. Matapos tamaan, nagliyab ang barko habang nasa dagat. Ang insidente ay nangyari humigit kumulang 11 nautical miles sa hilaga ng Oman. Ito rin ang nagtapos sa 4 na araw na walang pag-atake sa mga barkong dumaraan sa lugar dahil sa pinsala na pilitan ng crew na lumikas. Ayon sa ulat, 20 crew members ang agad na nailigtas ng Omani Navy. Samantala, 3 crew members ang nanatili sa barko bilang skeleton crew upang bantayan ito habang hinihintay ang karagdagang tulong. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasugatan o namatay sa unang insidente. Ngunit hindi doon natapos ang mga pag-atake. Ilang oras lamang ang lumipas, may isa pang barkong tinamaan sa parehong lugar. Ito ang Japanese container ship na One Majesty. Habang naglalayag ito mga 45 kilometers hilagang kanluran ng Ras Al Khaimah sa United Arab Emirates, tinamaan din ito ng isang projectile. Hindi kasing lala ang pinsala sa barkong ito. Nagkaroon lamang ng maliit na damage sa itaas ng waterline at nagpatuloy ang biyahe nito. Gayunpaman, malinaw ang mensaheng ipinapakita ng Iran. Sinabi ng bansa na handa silang tamaan ang anumang commercial vessel na susubok dumaan sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang digmaan. May isa pang barkong tinamaan. Ito ang Star Gwinnett, isang bulk carrier na may bandila ng Marshall Islands. Tinamaan ito habang nakahinto sa dagat mga 50 kilometers hilagang kanluran ng Dubai. Nasira ang bahagi ng hull sa cargo hold ng barko, ngunit muli walang naiulat na nasugatan. Para sa Iran, ang mga pag-atake na ito ay paraan upang maglagay ng pressure laban sa Estados Unidos at Israel. Ang Strait of Hormuz ang lugar kung saan may malaking impluensya ang Iran sa global economy. Ayon sa ulat ng Reuters, ang 3 insidenteng ito ay dagdag sa higit 11 pang pag-atake sa mga barko sa parehong lugar mula nang magsimula ang digmaan. Sinabi ni Ebrahim Solpakari, tagapagsalita ng natitirang military command ng Iran, na maaaring umabot sa $200 bawat bariles ang presyo ng langis kung patuloy na magiging delikado ang Strait of Hormuz. Ipinapakita ng Iran na kung magpapatuloy ang presyon laban sa kanila, kaya nilang guluhin ang isa sa pinakamahalagang energy routes sa mundo. Sa mga unang araw ng tensyon, umabot sa $120 bawat bariles ang presyo ng langis. Nang magkaroon ng pag-asa na maaaring humupa ang digmaan, bumaba ito sa paligid ng $90. Ngayon dahil sa mga bagong pag-atake, maraming analyst ang nag-aalala na maaaring muling tumaas ang presyo ng langis. May isa pang paliwanag kung bakit nangyari ang mga pag-atake. Ayon sa military analyst na kilala bilang Max Afterburner, maaaring ganti ito ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang IRGC ay isang hiwalay na military force sa loob ng Iran na may sariling operasyon at impluensya sa Middle East. Ayon kay Afterburner, ang mga pag-atake sa mga barko ay maaaring tugon sa sunod-sunod na pambobomba ng Estados Unidos laban sa Iran. Habang binobomba ng US ang mga military target ng Iran, ginagamit naman ng Iran ang Strait of Hormuz upang maglagay ng pressure sa global shipping. Dahil isa ito sa pinakamahalagang shipping lanes sa mundo, kahit maliit na insidente lamang dito ay maaring magdulot ng malaking epekto sa global economy. Maaring paghihiganti ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ngunit kapag mas sinuri ang sitwasyon, lumilitaw na may mas malaking layunin ng Iran. Ito ang pinakamalakas na pressure na maaaring gamitin ng Iran laban sa Estados Unidos at Israel. Habang patuloy ang matitinding pambobomba sa mainland ng Iran, ginagamit ng bansa ang tanging bagay na maaari nitong ipantapat, ang Strait of Hormuz.
Ayon sa ulat ng Bloomberg, malinaw ang kalkulasyon ng Iran sa mga pag-atake sa lugar na ito. Dalawa ang maaaring mangyari at parehong maaaring pabor sa natitirang pamahalaan ng Iran. Ang unang posibilidad ay mapilitan ng ibang bansa na pag-usapan ng kapayapaan. Kapag naging masyadong delikado ang Strait of Hormuz para sa mga tanker at cargo ships, mapipilitan ng Estados Unidos at ang mga kaalyado nito na pag-isipan kung dapat pa bang ipagpatuloy ang digmaan. Napakalaki ng epekto ng rutang ito sa global energy supply. Humigit kumulang 20% ng lahat ng langis na dinadala sa dagat sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz bawat taon. Kapag naging mapanganib ang lugar na ito, maaring magkaroon ng malaking krisis sa global oil market. Ang ikalawang posibilidad ay lalo pang tumaas ang tensyon sa rehiyon. Kapag umiwas ang mga commercial ships sa Strait of Hormuz, mapipilitan silang dumaan sa mas mahahabang ruta. Kapag humaba ang biyahe, tumataas ang gastos sa transportasyon. Kapag tumaas ang gastos sa pagdadala ng langis at gas, tataas din ang presyo ng enerhiya sa buong mundo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Iran na maaring umabot sa $200 bawat bariles ang presyo ng langis kung tuluyang maging delikado ang lugar. Ito ang tinutukoy ng mga analyst kapag sinasabing ang Strait of Hormuz ang pinakamahalagang leverage ng Iran sa digmaan. Sa isang artikulo ng Forbes noong March 9, tinawag ang estratehiya ng Iran sa Strait of Hormuz bilang real nuclear option. Hindi ito literal na nuclear weapon. Ang ibig sabihin nito ay ang kakayahan ng Iran na guluhin ang isa sa pinakamahalagang energy routes sa buong mundo. Ayon sa Forbes, hindi ang nuclear program ng Iran ang pinakamalaking alalahanin ng Estados Unidos. Mas malaking panganib kung magpasya ang Iran na gawing hindi madaanan ng Strait of Hormuz sa mahabang panahon. Mas madaling maintindihan ito kapag tiningnan ang heograpiya ng lugar. Sa pinakamakitid na bahagi nito, ang Strait of Hormuz ay may lapad na humigit kumulang 21 miles. Sa unang tingin parang malawak ito. Ngunit sa aktwal na operasyon ng shipping traffic, hindi ginagamit ang buong lawak ng dagat. Ang mga barko ay dumadaan lamang sa mga itinakdang shipping lanes. May isang lane para sa papasok na barko at isa para sa palabas na barko. Ang bawat lane ay humigit kumulang 2 miles ang lapad at may 2-mile buffer zone sa pagitan nila. Ibig sabihin mula sa kabuuang 21 miles na lapad ng dagat, halos 6 miles lamang ang aktwal na dinadaanan ng mga barko. Dahil dito nagiging madaling target ang lugar. Sa makitid na espasyong iyon, maaaring magpatrolya ang mga mabilis na bangka ng Iran. Maaari ring umatake ang kanilang mga drone o missile laban sa mga barkong dumadaan. Ang tatlong pag-atake noong March 11 ay nagpapakita kung gaano kadaling guluhin ng Iran ang lugar na ito. Ngunit hindi ito pinalampas ng Estados Unidos. Para sa Washington, ang pag-atake sa commercial ships ay hindi maaaring manatiling walang sagot. Mabilis at matindi ang naging tugon ng US. Bago pa man mangyari ang mga pag-atake, nagbabala na si US President Donald Trump tungkol sa anumang tangka ng Iran na gawing mapanganib ang Strait of Hormuz. Noong March 10, nag-post si Trump sa Truth Social upang magbigay ng direktang babala sa pamahalaan ng Iran. Partikular niyang binanggit ang posibilidad na maglagay ang Iran ng naval mines sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na kung naglagay ang Iran ng mga mina sa Strait of Hormuz, dapat itong alisin agad. Kung hindi ito aalisin, haharap ang Iran sa military consequences na hindi pa kailanman nakita. Kasabay ng babala, nagbigay rin siya ng isang uri ng kompromiso. Sinabi niya na kung titigil ang Iran sa pag-atake sa mga barko at aalisin ang anumang mina sa dagat, ito ay magiging isang malaking hakbang patungo sa mas maayos na sitwasyon. Ngunit hindi sumunod ang Iran sa babalang iyon. At ang desisyong ipagpatuloy ang mga pag-atake ay nagkaroon ng malaking kapalit para sa bansa. Sa kabila ng malinaw na babala mula sa Estados Unidos, nagpatuloy pa rin ang Iran sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Hindi man sila gumamit ng naval mines upang tuluyang isara ang ruta, gumamit naman sila ng mga projectile na pinaniniwala ang mga aerial drone tulad ng Shahed drones upang tamaan ang mga commercial ships na dumaraan sa lugar. At gaya ng ipinangako ni Donald Trump, mabilis ang naging sagot ng Estados Unidos. Sumunod ang isang serye ng matitinding pag-atake na nagdulot ng malaking pinsala sa naval forces ng Iran. Sa loob lamang ng maikling panahon, 16 Iranian mine-laying ships ang nawasak kasama pa ang ilang iba pang barkong pandigma. Kinumpirma ng US Central Command ang operasyong ito noong March 11. Si Trump mismo ang unang nagbanggit ng operasyon ilang minuto lamang matapos ang kanyang babala sa Iran noong March 10.
Sinabi ni Trump na sa loob lamang ng ilang oras, tinamaan at winasak ng militar ng Estados Unidos ang 10 mine-laying boats or ships at may susunod pang mga target. Ipinapakita nito kung gaano kabilis ang naging tugon ng Estados Unidos. Malamang na nakahanda na ang operasyon bago pa man mangyari ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Nang lumabas ang mga ulat tungkol sa mga insidente sa lugar, agad na sinimulan ng mga strike. Ang mga barkong tinawag na inactive ay malamang naghihintay lamang ng utos upang maglagay ng mga mina sa dagat. Ngunit bago pa man nila magawa iyon, nawasak na sila. Pagkatapos ng unang 10 barko, may 6 pang mine-laying vessels ang nawasak sa mga sumunod na pag-atake. Ngunit hindi lamang iyon ang naging pinsala sa Iran. Mas malawak pa ang naging operasyon ng Estados Unidos. Ayon sa military analyst na kilala bilang Afterburner, hindi lang mga mine-laying ships ang tinamaan. May mga buong klase ng Iranian warships na tuluyang nawala matapos ang serye ng US strikes. Kabilang dito ang huling 4 na Shahid Soleimani class corvettes ng Iran. Ibig sabihin isang buong klase ng barkong pandigma ng Iran ang tuluyang nabura sa kanilang fleet. Naglabas din ng footage ang US Central Command na nagpapakita ng lawak ng operasyong ito. Noong March 10, nagsimula ang sunod-sunod na strike waves laban sa Iran. Halos bawat oras ay may bagong pag-atake na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Layunin ng operasyon na gawing mabilis, hindi inaasahan, at mapagpasya ang mga pag-atake. Sa ngayon mukhang epektibo ang taktika. Halos walang maipantapat ang Iran laban sa malakas na firepower ng Estados Unidos. Marami sa kanilang mga barko ang hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa kombinasyon ng airstrikes, missiles at naval attacks ng Amerika. Gayunpaman, kahit matindi ang pinsalang natanggap ng Iran, mayroon pa rin silang ilang opsyon sa Strait of Hormuz upang magpatuloy sa laban. Bago pag-usapan ang mga opsyon na yon, mahalagang tingnan kung gaano kalaki ang operasyon ng Estados Unidos mula nang magsimula ang digmaan. Matapos ang retaliation ng Amerika sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz, nagsimulang lumabas ang mga numero. Ayon sa ulat ng US military, mula nang simula ng Operation Epic Fury noong huling bahagi ng February, mahigit 5,500 targets na ang kanilang tinamaan. Sa bilang na yon, higit sa 60 targets ang mga Iranian naval vessels. Ngunit may mahalagang detalye. Kapag sinasabi ng Estados Unidos na tinamaan nila ang higit sa 5,500 targets, hindi ibig sabihin na iyon lamang ang bilang ng mga bomba o missile na ginamit. Sa maraming pagkakataon, kailangang tamaan ng ilang beses ang isang target, lalo na ang mga underground bunker at matitibay na military structures bago ito tuluyang masira. Sa kabuuan, ang nangyayari ngayon ay isang malawak at tuloy-tuloy na precision strike campaign laban sa Iran. At matapos hindi sundin ng Iran ang babala ni Trump tungkol sa Strait of Hormuz, daan-daang karagdagang pag-atake ang sinagawa ng Estados Unidos bilang kapalit. Ang pagkawala ng mga barkong naglalagay ng mina ay malaking dagok para sa Iran. Ngunit mas mabigat pa ang kasalukuyang sitwasyon. Halos bawat oras ay may bagong pag-atake ang Estados Unidos sa iba't ibang target sa loob ng Iran. Malinaw ang mensahe ng Washington. Sa bawat commercial ship na kayang tamaan ng Iran gamit ang drone o projectile, mas maraming military target ng Iran ang agad na sinisira ng US. Hindi lamang mga barko ang tinatamaan, kasama sa mga target ang mga base militar, command centers, at iba pang mahalagang bahagi ng military network ng Iran. Sa madaling salita, halos malaya ang Estados Unidos na pumili ng target dahil wala nang sapat na kakayahan ng Iran upang pigilan ang mga pag-atake. Gayunpaman, may isang bagay na kailangang isipin ng Amerika. Ang pagtama sa mahigit 5,500 targets at paggamit ng napakaraming missiles at bombs ay hindi madaling panatilihin sa mahabang panahon. Ito ang punto na binanggit ng military analyst na si Preston Stewart sa kanyang pagsusuri sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon kay Stewart, kung hahatiin ng 5,500 target sa mga araw ng operasyon, lalabas na humigit kumulang 500 targets bawat araw ang tinatamaan ng US. At ayon sa kanya, hindi ito madaling mapanatili. Sinabi ni Preston Stewart na meron tayong maraming Tomahawk missiles, maraming ATACMS at iba pang long-range cruise missiles. Ngunit hindi sapat ang mga iyon upang magpatuloy ng 500 attacks bawat araw sa mahabang panahon. Ibig sabihin, hindi lahat ng pag-atake ay maaaring gawin gamit ang mga missile na inilulunsad mula sa malayong distansya.
Dahil dito malaki ang posibilidad na gumamit ang Estados Unidos ng guided bombs na inilalabas mula sa aircraft upang mapanatili ang dami ng pag-atake. Mas mura at mas madaling gamitin ang mga ito kumpara sa mga high-end missiles. Sa ganitong paraan maaaring ipagpatuloy ng US ang malawakang air campaign laban sa Iran hanggang makamit ang layunin nito. Ang layunin ay pilitin ng Iran na bitawan ang kontrol nito sa Strait of Hormuz. At mukhang kakailanganin talagang ipagpatuloy ang kampanya. Kahit na nagbayad na ng mabigat na presyo ang Iran matapos ang pag-atake nito sa 3 commercial ships, malabo pang matapos agad ang labanan sa Strait of Hormuz. Napakahalaga kasi ng rutang ito para sa buong mundo. Tulad ng nabanggit kanina, sinusubukan ng Iran na gamitin ang lugar na ito upang itulak ang presyo ng langis hanggang $200 bawat bariles. May dahilan kung bakit posible yon. Ayon sa Strauss Center for International Security and Law, humigit kumulang 17 million barrels ng langis ang dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Yun ay katumbas ng halos 20 hanggang 30% ng oil consumption ng buong mundo. Sa rehiyon ng Persian Gulf, lalo itong mahalaga dahil kakaunti lamang ang pipeline routes na maaaring gamitin bilang alternatibo. Sa kabuuan, tinatayang 88% ng langis na lumalabas mula sa Persian Gulf ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, hindi basta-basta bibitawan ng Iran ang kakayahan nitong kontrolin ang daanang ito. Ngunit may isang bagay na kailangang harapin ng Estados Unidos. Ang susunod na laban sa Strait of Hormuz ay hindi namang gagaling sa malalaking barkong pandigma ng Iran. Hindi na rin ito magmumula sa mga mine-laying vessels na nawasak na ng US. Sa halip gagamit ang Iran ng isa pang taktika na matagal na nitong ginagamit. Ito ang fast attack boats. Kahit na maraming barko ng Iran ang nasira at bumagsak ang kanilang mine strategy, mayroon pa rin silang maraming maliliit ngunit napakabilis na bangka. Ang mga bangkang ito ay maaring mabilis na lumapit sa target, magpakawala ng rocket o drone at pagkatapos ay mabilis na umatras bago pa makaganti ang kalaban. Ayon sa analyst na si Afterburner, ang ilan sa mga bangkang ito ay hindi na kailangang may sakay na tao. May kakayahan ng Iran na gumamit ng maliliit na remote-controlled vessels na puno ng explosives. Halos kapareho ito ng taktika na ginamit ng Ukraine laban sa mga barko ng Russia sa Black Sea, kung saan ang unmanned sea drones ay nagdulot ng malaking pinsala sa Russian Navy. Sa ganitong paraan, kahit humina na ang malaking bahagi ng naval power ng Iran, mayroon pa rin silang paraan upang magdulot ng panganib sa Strait of Hormuz. Ito ngayon ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng Estados Unidos habang nagpapatuloy ang operasyon sa Strait of Hormuz. Hindi na ang malalaking barkong pandigma ng Iran ang pangunahing banta. Ang mas malaking panganib ngayon ay ang maliliit at mabilis na attack boats. Kahit na nasira na ng US ang maraming barko ng Iran, hindi pa rin ganap na ligtas ang Strait of Hormuz para sa normal na pagdaan ng mga commercial ships. Maraming shipping companies ang patuloy pa ring nag-iingat. May dahilan kung bakit. Noong March 12, 2 barko ang muling tinamaan sa panibagong pag-atake. Ang mga barkong ito ay ang Safe Sea Vishnu at Zephyrus na parehong may bandila ng Marshall Islands. Bandang 1:30 ng madaling araw tinamaan ang 2 barko habang naglalayag malapit sa baybayin ng Iraq. Muli sinabi sa opisyal na ulat na tinamaan ang mga ito ng unknown projectiles. Ngunit tulad ng mga naunang insidente, maraming analyst ang naniniwala na may kinalaman ng Iran sa mga pag-ataking ito. Matapos tamaan, nagliyab ang 2 barko. Nailigtas ng mga autoridad ang 38 crew members. Gayunpaman, ayon sa mga ulat mula sa Iraqi media, may isang taong nasawi sa insidente. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang banta ng maliliit at mabilis na bangka ng Iran. Kahit maliit ang mga ito, kaya nilang umatake ng biglaan at mabilis na umatras bago pa makaganti ang kalaban. Dahil dito, kailangang maghanap ang Estados Unidos ng ibang paraan upang protektahan ang Strait of Hormuz. Isa sa mga posibleng hakbang ay ang pag-deploy ng mas maraming fighter jets upang bantayan ang lugar. Ayon sa military analyst na si Afterburner, kung nais ng US na kontrolin ng Strait of Hormuz, kailangang may mga fighter jets na patuloy na nagpapatrolya sa ibabaw ng dagat. Binanggit niya ang mga aircraft tulad ng F-22, F-18, F-35 at F-16 na maaaring gamitin sa ganitong operasyon. Sa ganitong sistema, anumang drone, missile o bangka na susubok umatake ay maaaring sirain bago pa makalapit sa target. Maaari ring samahan ng fighter jets ang mga tanker ships habang dumadaan sila sa strait.
Sa ganitong paraan, nagiging mas ligtas ang pagdaan ng mga barko. Ngunit may isang malaking problema sa planong ito. Napakamahal ng ganitong uri ng operasyon. Mas mura para sa Iran ang gumamit ng drone o maliit na bangka kumpara sa gastos ng Estados Unidos sa paggamit ng fighter jets at missiles upang pigilan ang mga ito. Ibig sabihin kahit mas malakas ang militar ng US, mas mura para sa Iran ang magdulot ng panganib sa Strait of Hormuz. Gayunpaman may isang magandang balita para sa Estados Unidos. Maaring hindi nila kailangang gawin ito ng mag-isa. Ayon sa ulat ng The Times, inanunsyo ng France na magpapadala ito ng malaking naval force sa Strait of Hormuz, pati sa Red Sea at Mediterranean Sea. Ayon kay French President Emmanuel Macron, ito ay magiging isa sa pinakamalalaking operasyon ng French Navy sa rehiyon. Kasama sa fleet ang 2 helicopter carriers, 8 frigates at ang Charles de Gaulle, ang pangunahing aircraft carrier ng France. Makikipagtulungan ang mga barkong ito sa mga puwersa ng ibang kaalyado kabilang ang Estados Unidos. Layunin ng operasyong ito na gawing ligtas muli ang Strait of Hormuz upang makabalik sa normal ang pagdaan ng mga commercial ships. Sa tulong ng mga kaalyado, magiging mas posible ang escort missions kung saan sasamahan ng mga warship ang mga tanker at cargo ships habang dumadaan sa strait. Maaaring hindi ito perpektong solusyon. Ngunit kung magtagumpay ang planong ito, mababawasan ng malaki ang huling pressure na maaaring gamitin ng Iran laban sa global oil supply. Habang dumarating ang mas marami pang barko ng mga kaalyado sa lugar, unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ang rutang dati ay puno ng panganib ay maaaring maging ligtas muli para sa pandaigdigang kalakalan. Habang patuloy ang pagdating ng mas maraming barko ng mga kaalyado sa paligid ng Strait of Hormuz, unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa lugar. Ang mga escort mission, air patrol at tuloy-tuloy na pag-atake laban sa mga target sa loob ng Iran ay bahagi ng mas malaking layunin ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Layunin nilang alisin ang kakayahan ng Iran na gamitin ang rutang ito bilang pressure laban sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi na lamang ito simpleng labanan sa dagat. Ang Strait of Hormuz ay naging sentro ng isang mas malawak na krisis na may direktang epekto sa presyo ng langis, sa kalakalan ng mundo at sa seguridad ng buong Middle East. Habang sinusubukan ng Iran na gamitin ang makitid na daanang ito upang maglagay ng pressure sa mga kalaban nito, ginagawa naman ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang lahat upang manatiling bukas ang ruta para sa international shipping. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang lakas ng sandata ang mahalaga. Mas mahalaga kung sino ang kayang magpatuloy ng operasyon ng mas matagal at kung sino ang kayang panatilihin ng kontrol sa isang lugar na napakahalaga sa buong mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalawak ang epekto ng digmaan. Ang mga desisyon na ginagawa sa Strait of Hormuz ay hindi lamang nakakaapekto sa mga bansa sa paligid nito. Direkta rin itong nakakaapekto sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, sa presyo ng transportasyon at sa ekonomiya ng maraming bansa. Para sa Iran, malinaw kung bakit hindi nila basta bibitawan ng kakayahan nilang guluhin ang rutang ito. Ito ang isa sa iilang paraan na maaari nilang gamitin upang maglagay ng pressure sa mga bansang mas malakas sa militar. Para naman sa Estados Unidos at sa kanilang mga kaalyado, malinaw din ang layunin. Hanggat may panganib sa Strait of Hormuz, magpapatuloy ang pagpapadala ng mga barko, aircraft at iba pang puwersa upang tiyakin na mananatiling bukas ang isa sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo. Ang nangyayari ngayon sa Strait of Hormuz ay isang malinaw na paalala kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa pandaigdigang balanse. Isang makitid na daanan lamang ito sa pagitan ng dalawang baybayin, ngunit kaya nitong makaapekto sa ekonomiya, seguridad at politika ng buong mundo. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa dagat na ito, isang bagay ang malinaw. Ang mga susunod na galaw ng bawat panig ang magpapasya kung hanggang saan lalawak ang krisis at kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mga darating na taon.